Hi, Melay. Ako naman ang sunod. Ah, yes, yes, si Kumagko yan, si Kumagko. Ever since, sa day one ko sa yun, sa aking pag-artista, andyan talaga sa support siya sa akin. Yes, and I was also there during your wedding. Oo, nasa waiting namin siya. Oo. Isa And I'm na sure ako. I really went there because Yes, of thank you them. Kumagko. Grabe ang support niya sa aming mag-asawa. First of all, congratulations on your 5th season. Thank Pero meron na bang, kasi medyo parang ang ginagawa mo every season na nagkakaroon tayo ng MediaCon is kino-confirm mo na din na may next season. Ganun na ba ang estado ngayon? May next season na ba? Ewan ko nga lang, baka dito sa sagot ko magkawala ng Saring lang, hindi ko alam kung may, ako naman, alam nyo naman ako, basta ako talaga ang tanungin nyo. Thank you so much for that beautiful question, Kumagkaw. Kasi sobrang talaga siyang pagmamahal niya sa aming pamilya. Ako, hindi man ako magsasabi ng meron ba or hindi. Basta ako, depende kay Lord. At depende rin sa budget ng ABS. Kung meron pa ba kaming season. So, baka pwedeng meron or pwedeng hindi. Sabi ni Von, oo na daw eh. Ay, sabi ni Mars, meron na. Mabayaran ko na yung kuan ko sa... Nagtutal-tutal na, no? Ayan, speaking of pagmamahal, isa naman sa gusto ko ring malaman is how is your family right now? Anong pinagkakabalahan ni Jason tsaka yung mga bata? And what are your plans in the near future with regards to your vlogging naman? Thank you so much. Updated talaga yan siya sa buhay namin. Kasi tinan mo, yan talaga ang mga tinatanong niya. Thank you, Kumagkaw. Ang estado ng buhay namin ni Jason ngayon is parang, akala niya maghiwalay kami, no? Oy, sobrang strong kami. Di ba ganun yung mga tao? Gusto talaga ako. Oo, ganun talaga ang mga tao. Gusto nila maghiwalay na. Tapos maghiwalay na, magbabalik ka naman. So, kami, very strong, thank you, Lord, kami ni Jason. Hindi na ako masyadong nagpo-post kasi si Papang kasi, hindi siya masyadong ma-post talaga. Once in a blue moon lang talaga ako magpo-post. Kasi parang, siyempre gusto niya na private kami ba? Kahit hindi naman kami private talaga. So, ibigay nyo na sa amin yun. Kasi bakit, kung baga, kung kasi may mga anak kami. Pero pag nagpo-post ako, yun talaga okay sa kanya yun. Pina-approve ko kasi siya. Ang pinagkakaabalahan ni Papa ngayon, meron siyang mga a char-char with the business niya na mga char-char. And then, hindi naman siya, ayaw na kasi na maging public dun sa kuha niya. Pero, thank you Lord sa mga endorsement na kumukuha sa aming family. Kasi andun si Papang, ang Protect family, Chocomani family, Wings family, detergent soap. So, Wings and coming soon, meron pa kami mga isushoot na mga kuan. So, thank you Lord sa pag-trust nila sa amin. Siguro nakatulong din na ayaw din ni Papang masyado. Mag-post lang kami once in a blue moon lang kay, kumbaga, maloko lang kaming pamilya, pero serious naman kami sa aming relationship to each other. In terms naman of vlogging, medyo may pagkatamad talaga kami sa vlogging. Kay, ang pinakamahirap kasi yung editing dyan. Magalit ako dyan sa pag-editing ko, maganon-ganon ako. May admin naman kami, pero yung admin ko parang broken-hearted. So, para hindi mo siya maasahan sa mga ganito na mga editing. Shout out at si Lulu. So, parang minsan ako na nag-edit sa mga pinopost-post ko. And then siya sa mga vlog-vlog. Ngayon, meron kaming upcoming na lalabas na vlog. This is very special talaga. Kasi bakit, Mars? Ito yung KTO, Korean Tourism Organization. Di ba nabanggit ko kanina na pumunta kami ng Korea? Yes. Kasi gumawa ang Korea. It's our year 3 na maging ambassador. Wow. Congratulations! Pero mukha kaming abusador. Kasi talagang lagi kami nagdadala kami ng mga kapinsan namin doon. So, year 3 na namin, napuntahan na namin ang Busan, ang Seoul, ang mga pang-snow, lahat ng mga different kinds of season. Pero this time is very special. Abangan nyo ang paglabas ng aming kuan kay. This is a pilgrimage. Pilgrimage ang ginawa ng KTO na very close to my heart. Isipin mo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng pilgrimage. alam ko, ka na mapunta-punta ka sa kuan. Hindi, so pilgrimage because alam nyo naman na grabe naman talaga ako ang relasyon ko kay Lord, di ba? So, hindi ko sinadjust Hindi ko sinadjust na mag-pilgrimage. Ano bang kinalaban ng makitio sa relasyon ko kay Lord? Pero alam nyo, ginawa nila kami ng pilgrimage at tumaas ang balahibo ko talaga. All around of my body. Tumaas yung balahibo ko. Bakit? Nalaman ko na ang first Korean priest at first saint ng Korea, meron pala sila. Tumaas ang Saint Kim Daegon or Saint Andrew. 15 years old yan. Mabilis lang ito na story ha. Baka ayun ito para makinggan na. 15 years old siya, naramdaman niya yung calling niya. Naglakad siya all the way
pa North Korea, kasi wala pa mga North Korea, South Korea dati, pag ano, paakyat papuntang China hanggang Macau, doon siya nag-aral ng Bible, kaya naramdaman niya ang calling niya. 15 years old, 7 months siyang naglakad. Paglakad niya doon, hinintay niya na mag-freeze yung ilog bago siya tumawid sa China, kay may kwan man doon. Ilog, hindi, pagdating niya doon, nag-aral siya. 24 years old, na ordinahan siya bilang pari. Umuwi siya ng Korea. 25, pinatay siya. Dahil sa faith niya. Kasi noong Joseon Dynasty, ganun yun. Ang pinaka-head is king, mga merchant, and then mga slaves. Ang pinasabi ng king, ako pinaka-the best. Ako ang pinaka-hari dito. Nung lumating si Kuan doon, si Saint Andrew, binasag niya ang trip ng king. Sinabi niya sa king na, alam ko na nag-aral ako ng Bible. Si God ang pinaka-highest. Pantay-pantay tayo lahat, pati sa king, pantay-pantay. Nalaman naman ng hari. Pinatay si Saint. Kaya 1 year lang siya naging pari. Kaya pinatay siya. Kaya doon, may mga holy land sa Korea. Kaya sabi ko, my God, I'm so blessed na talaga sabi ko, Lord, thank you, Lord, talaga na ikaw ang gumawa ng pilgrimage na ito. Panoorin niyo yung vlog. Siyempre, hindi lang sobrang serious. Meron din kami mga kabuang-kabuang na mga pamilya namin doon sa Milason Official. Alright. Thank you for asking. Thank you po. Tinan mo, nakasagot na. Ang dami ko nang nasagot, no? Oo, parang ako din na-amaze din ako sa mga kwento mo. Parang, Si St. Andrew talaga ba? Hindi pa ako nakamubun. Parang hiwalayan ko na si Jason. St. Andrew na lang. Sorry. Okay, next. ano ba tayong question? Ayan, karon babasa ako ng mga pangutanan ng iba pa mga media na members natin na wala ngayon. From Chris Ramos of One Music Philippines, sa Kuanon One, minsan tinatanong nyo yung guest nyo ng kanilang paboritong Bisaya word. Ikaw, Melay, can you please teach us for you the most beautiful Bisaya word on top of your head? At ikwento mo sa amin ang ibig sabihin nito. Ako, ang gusto nako is pagsinabtanay. Pagsinabtanay in Tagalog is pagkakaintindihan, understanding. Yan naman ang pinaka-key talaga to success tayo or tayo pag may isang grupo tayo or isang kuan tayo. Pagkakaintindihan, intindihin ang bawat isa kung saan nanggagaling, intindihin kung anong gustong mangyari at kung ikakabubuti ng bawat isa, doon tayo mag-focus. So, pagkakaintindihan or sa Bisaya, pagsinabtanay. Pag sinabtanay. Nice ka siyang haminawon, no? Na pag sinabtanay. Tanay. Palihog, panindog, tanan. Manluhod. Di, totoo talaga yung pag sinabtanay. Kaya kagaya ngayon sa mga, in all aspects sa buhay natin, we need to understand each other. Kailangan Correct. talaga natin mag-understand each other. Kung ano ba ang goal? Kung ang goal mo ba is hindi ikakabuti ng ating bansa, hindi ka dapat nandyan. Kung ang understand ka namin kung maganda ba ang goal mo sa bansa, ikaw ang ating papanigin. Ganon, understanding, pag sinabtanay. Correct. Tapos ang Hindi pinagsabtanay. pwede mga ego-ego natin. Oo, Tayo tama. ganyan-ganyan. Understanding is the key. Tsaka di ba, Ate Mels, ang sinabtanay sa Bisaya, hindi lang siya intindihin yung lingwahe, Oo. anong sinasabi niya, intindihin mo yung ang core ba? Ang core, Oo. kung saan talaga siya nanggaling, sa kung ano man, hindi nyo man kami maintindihan, Tama. pero you understand kung saan kami Correct. nanggagaling, kung saan nanggagaling ang guest namin, kahit Bisaya siya, naintindihan nyo ang pinag-uusapan. Actually, like, pinagsabtanay is very, parang it encompasses. Wow! Ow! Grabe naman Pero ito. siya parang, siya yung nade-describe sa kuan-anuan talaga, Ma'am Shimel. Kasi, salamat. hindi man tayo naiintindihan ng mga viewers, na ibang viewers na nag-Bisaya tayo, pero nagagets nila kung saan tayo nanggagaling, ano yung mga kwento natin. Di ba? So, perfect ang pinagsinabtanay. Salamat Ay. kaayo. Hana Beshi. Kamsamnida. Kamsamnida, St. Andrew. Muro mo tayo nag-inom mo sa St. Andrew. Sorry, St. Andrew. I love you. May other questions sa uwa tayo? Ayan, babasahin ko naman ang question ni Trisha Matias ng Metro.style. Ang tanong niya, what question did you ask a guest that you have never been asked? And can you answer that question now? Hindi ko naintindihan. Hindi, siguro, ano daw ang question na hindi ko pa natanong? Siguro, kapalit-palit ba ako? Lisa Subirano. Hindi, ako ang question na hindi ko pa natanong siguro is, maganda ba ako? So, hindi ko na inalam ang sagot.
Kasi baka masampal ako sa katotohanan. Anyway, ang hindi ko pa natanong, ako naman talaga, hindi naman ako mahilig magtanong about sa personal life talaga. Lalo na pag yung about sobrang kuan na life, yung kunwari gusto mong ayaw mo pag-usapan, hindi ako mahilig magtanong sa ganyan because I respect your privacy. Kaya nakamove on ka na dyan, bubungkalin pa natin. So, yun ang mga hindi ko natanong, yung mga delikado na kuan. Kung sino ang pumatay kay Magellan. Yan. Ang second question niya, what has been the most inspiring story you've heard from a guest that has stayed with you until today? Pinaka-inspiring. Ako until today, siguro 4 p.m. na lang to, pero mamaya hindi ko na siya. Hindi, until today, syempre hindi talaga ako makaka-move on talaga sa faith ni Maymay. Maymay Entrata sa kanyang faith niya kay Lord. Nakita ko kung gaano siya ka-strong. Nasa stage na kasi ako, tayo naman, mga edad natin na, yung alam mo yung mga parents natin, sobrang time tayo sa mga work natin, pero yung mga parents ito, tumatanda na baya. So, nasa era na ako na natatakot kung anong mangyari sa parents ko. Kahit naman talaga nagkaroon kami ng bugbugan time ng papa ko. Pero talagang, ang respect ko at pagmamahal ko sa kanya. Kasi may prostate cancer kasi ang papa ko eh. So, ang kuan ko sa kanya is, nung nakita ko kay Maymay, kung paano niya kinaya yung pagkamatay ng mama niya, dun sa colon cancer, parang nabigyan ako ng parang, alam mo yung pag-asa, na kung ano mang mangyari sa parents ko, I have to surrender it to God. Kasi siya ang gumawa at siya din ang kukuha. So, hanggang ngayon, hindi ko talaga siya makakalimutan at nakita ko yung courage na pinakita ni Maymay, na tapang kung paano niya hinarap yung pagkawala ng kanyang mama. Kaya, Maymay, please all say. Maymay, saludo ako sa'yo. I love you, Maymay. Yung faith niya. Yes. Grabe ang faith niya, Maymay. Amazing. Meron pa po ba tayong I'll questions? read few more So, questions. ako naman ang nagtanong, no? Tapos kayo naman ng jowa mo. Kamusta? Maayo po yan. Ayun. Ang question ni Richard Paglikawan ng Lionheart TV, actually, natanong na yung ibang mga tanong niya, pero ito hindi pa natatanong. Ngayong ay na-reveal na yung tatlong guests mo for season 5, may pasabog na guest pa ba for this season na dapat abangan? Ako hindi ko alam itong guest ito kung sasabog ba siya. China. Kung pasabog ba na. May pasabog pa, marami pang pasabog. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung saan to sasabog. Kasi, kung sasabog to, sabay-sabay tayo dito. Ano ba ito sinasabi ko? So, lahat ng guest ko sa season 5 ay mga pasabog talaga. Baka sabihin, mga sabog pala ito. Hindi. Bakit mo kasi tinatanong ako sa pasabog? Basta, lahat ng kuan ko dito, lahat may dala silang pasabog sa kuan, story of their life. Iba naman. Na-imagine ko. Oo, ano ba yun? Parang utot yung nadala Pero nila. for sure, parang pasabog lahat. Pasabog ang istorya ng buhay nila. Yun lang ang gusto kong sabihin. Ayan. And for our last question, tanong din ni Richard Paglikawan of Lionheart TV. Grabe si Richard Palikawan, no? Talagang ang dami niyang pa-assignment sa atin dito. May binago raw ba kayo sa format for this season na iba dun sa mga previous 4 seasons? Siguro sa format, wala. Pero sa foreman, meron. Nagpapagawa pa rin ng bahay. No? Hindi. Sa format, parang wala naman kaming binago. Parang still the same. Ay! Mayroon pala kaming mga pakulo. May mga pakulo kami. Yung may mga ginagawa kami na kung dati, parang call away. Ito naman, parang letter. Basta, marami kaming, panoorin nyo na lang. Nagtrabaho lang man ako. Panoorin nyo na lang yung panoorin nyo. mga pag-ganon. Pero this season lang kami, sa season 5, ang nagkakaroon ng day 2. Day 2 ba ang tawag doon? Day 2. Day 1 sa June 9. Sa next week naman yan, day 2 ni Ellen Adarna. At abangan nyo pa ang day 3 niya. May day 3 pa? Wala, sobrang, grabe naman. Ito, kung ano naman, season 5 by Ellen Adarna. Ellen Adarna, ang season 5, Ellen Adarna lahat. I love you, Els. Els, akong tawag sa iya. Grabe kayo kay si Els. I love you, Els. Salamat kayo sa imong pag-trust, Els. Kaya nag-trust talaga siya sa kuha ba? Kasi alam din naman yan, hindi ko naman siya issuehin.
hindi naman ako mag-issue kanya. Kaya ngayon lang talaga siya nagpa-interview. At yung interview naman namin is parang barkadahan na Bisaya ba. So else, I want to have a shout out to you. Else, I love you so much. Mag-ingat mo sa imong mga duha ka baby love din ha. O kanunay ko gaampo sa inyo ha. Si Els. Thank you, Ma'am si Els. Si Els, oh. Oy, that was our last question. Sorry, ayan. Meron Ah, na meron pa, lang meron last. pa. Yan, nakalimutan kong ano. Ang nag-question na AI na ba? AI. From Robert Requentina of Pop News Digital. So, maliban sa pagiging host ng Kuan on One at isang big-time celebrity, binabalance mo rin ang pagiging isang nanay. So, paano ba daw magtipid ang isang Melay Cantivero sa everyday life? Siyempre, magtipid tayo. Ako, sobra talaga akong thank you. Dahil nakakatipid ako lalo na ngayon. Dahil sa, sa pagkain lang, nilalagyan ko lang, binubudburan ko lang ng Maggi Magic Sarap. Tapos, binibigyan po nila kami ng free. So, thank you so much. Gusto ko namang bumili, pero napadala sila sa bahay eh. So, ano nga, nagtinda na lang ako sa labas ng Maggi. Oy, Maggi Magic Sarap. And then sa biskwit naman, andun din ang riches. So, bakit ba ako bibili? Nakakatipid talaga ako. May riches na pinadala ko, isang box doon ko. Sana next month ulit. And then, siyempre, pag nauhaw ang mga bata, andun ang Nutribus. Tapos pagtingin ko, huy, ang mga lamok, ang dami! Nilaban ko by Wings. Wings. So, thank you so much. At siyempre, hindi naman pwede na hindi kami maglinis. Kailangan malinis para ma-away kami sa 99.9 germs. So, protect. Protect na sa So, sa akin lang, sa kulo-kulo. Pero hindi, totoo talaga yan. Nakaminus talaga ako. Totoo pala yan, no? Pag nakaminus ka talaga sa gasto. Pero siyempre, we share naman the blessing na binigay. Pag may mga outreach program, nakashare din kami ng mga blessing through sa aming mga products. So, wag din kayong mag-alala kaya isisiran din niya kayo ngayon. Pwede bigyan nyo rin ako ng... So, sa totoo lang, sa tipid-tipid talaga is, siyempre nasa lifestyle. At the end of the day, kahit tipirin mo man ang mga anak mo sa pagkain, di pa rin maganda yon. Kung anong deserve nila na pagkain, ibigay mo. Minsan sa pagtitipid ng pagkain, doon ka pa makakakuha. Kasi ito lang kainin natin, tapos nag-crave ka. Pag bili mo ng crave mo, nasayang na yung niluto nyo. So, kung ano talaga yung gusto nyong kainin nyo talaga para hindi masayang yung kaya wala kang gana doon sa niluto nyo eh. So, kuan talaga, mas mabuti pa kumain na kayo ng holiday. Hindi. So, hindi pagdating sa pagkain talaga. Yung lifestyle nyo, baguhin nyo. Huwag naman ganyan, puro restaurant, puro mga ganon. O pag makasweldo, bigyan nyo ng kuwan din ng sarili nyo. Pero kami talaga sa bahay, kung mamalengke kami, kung ano yung pwedeng andyan pa, gamitin pa. Kasi hindi kasi ako pro sa yung grocery talaga ng grocery. Kasi pag grocery ka na isang botas, hindi makain yung iba, sayang, kuwan pa ng expiration. So doon ako sa yung, kung anong kailangan bilhin. Kasi para, doon ako para makatipid. Correct. Actually, Ma'am Shimes, like, pinapanood ko yung mga vlog mo, mga ganyan. Sa pamilya mo ba, kahit big time na kayo, ganyan, may mga aoy-aoy na. Ano pa rin kayo, pagpapalaki mo sa mga anak mo, parang humble family pa rin ba? Salamat. Tinuod, promise. Like, kung paano pinapalaki yung, kunyari, yung mga auntie ko sa Mindanao, parang ganun pa rin. Nakikita ko sa mga vlog mo. Very Bisaya ba? Very Bisaya. Salamat kayo mo. Siyempre, ganun talagang ating ko. Pero, very Bisaya at heart, yun. Di ba? Bisaya talaga ang mga technique natin sa mga Correct. anak na. That was our last question, right? So, Ma'am Shimes, ang ako lang maingon sa imuha, like, sana, ang kuan-ano mo maabot naman ni og season 100. Bahalag, pila na ni ka seasons, kay daghan pag mga Bisaya nga moabot, up and coming, unta ma-interview ni mo tanan Bisaya, nga inspiration sa mga kabataan sa makita sa TV. And I'm very happy, proud ko nga ikaw gyud ang representation sa Bisaya namo. Uy, salamat. Oo, ikaw gyud ang perfect. Ako, ayaw pa yan ang bagay maulaw ko. Pero Ay, sige, salamat sige, sige. ka ayaw, Hanabishi. Kay ikaw ang nag-host mo akaron. Palakpakan na to si Hanabishi sa kuan. Thank you, Please lang, thank you, let's thank clap you. our hands to Hanabishi. Kay isabi yan sa pinakamaayaw kay nato nga kanang mga kuan jud mga drug queen, mga drug queen good. O sa pwede nga drugs ang kuan. So the best kay nga mga drug queen si ato ang Hanabishi og very successful nga mga drug queen nato diri sa Pilipinas. Very proud gud kay mi kay Bisaya siya. So Oo, palakpakan na to. thank you. Hanabishi!
Hindi na tungkol sa akin. Palakpakan natin si Kuan Melay and Kuan on One Season 5! Kaayo sa inyo. Thank you, kaayo. Ayan. Thank you so much to our friends from the media for your questions. And of course, thank you, Ma'am Shimels, sa imong pag-share sa amo, sa imong talent, sa imong presence for Kuan on One Season 5. Ako ang magpasalamat yun sa inyo ha. Walang sawang pasasalamat sa inyo dahil grabe talaga kayo magsuporta since season 1 until now season 5. At syempre, first of all, I want to thank the media na nagsuporta talaga dito. Sobrang thank you din. Nag-aksaya kayo ng time kahit marami pang dapat na i-video doon sa mga senado pero andito kayo talaga. Binigyan niyo ako ng chance. Andito lang kayo sa ano to ka ng parang barangay o sa purok lang. Salamat talaga sa inyo. And second, thank you sa buong team ng Kuan on One, Sir Mike, Ma'am Frances, Prex, lahat, Mars Von, Sir, lahat na nandito, ang boss namin sa Kuan on One. Hi, Sir. Ayan, thank you so much for trusting me again in this kind of Kuan. Hindi na masabi. This kind of kuan ba ka ng presentation na umabot kami sa season 5. And thank you din sa mga media, sa mga audioman, sa atin, sa mga nandito, sa mga balita-balita nandito. Thank you so much talaga sa inyo. Sa nagluto din ha, salamat Maring Kuan. Salamat talaga sa pagluto, nakalibre tayo ng kain dito ngayon. And thank you sa effort nyo. Wala talaga. Pagpasensyahan nyo na ng sa this season 5 is kuan lang ka ng from our team, from my family din. Meron lang kaming kaunting mga char-char lang din from Maggie, from my endorser na para din na deserve nyo din na mga medias? Mga media cons. Kasi mga media sila, so marami sila medyas. So thank you so much kaayo sa inyo. Wala talaga akong hanggang pasalamat at pagpadadasal ko sa inyo ang protection ninyo kung saan man kayo maghatid ng mga balita. Okay? Yes. Oy, again, so Ma'am Shimels, gusto niyo picture si Ma'am Shimels na siya na mag-isa sa stage. Picture ka muna Ma'am Shimels para Uy, thank very you kaayo. on One Season 5 kaayo. Siyempre, thank you talaga sa mga boss natin. Thank you so much once again to Melay Cantiveros, Francisco, and of course to our friends from the media for joining us this afternoon. We hope for you to continue supporting Kuan on One Season 5. And once again, this is Hanabeshi. Thank you so much. Have a wonderful day and see you all soon.